Beautiful soul, welcome back to my channel. This is Maisha Amir from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you, April 13 to 19, 2025. Maraming salamat muna sa kamong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang personal reading. Sa general reading, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, wow, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Palagi nyo tatandaan, gawin nyo lang itong guide. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Para kay Aris. Okay. Okay. Meron tayong 10, Aquarius, and Saturn. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, maring 10 is 10 days, 10 hours, 10 days, 10 weeks, 10 months, or October, no? Or maaring related sa'yo si 10. Ganyan. 10 also is the beginning, the ending and the beginning of a situation. Kaso, ang nakikita ko dito, ba't na iba to? Ito. Kung saan na, ano, ang nakikita ko dito, may mga sitwasyon sa'yo, or maaring related ka kay Aquarius, may mga sitwasyon sa'yo na pwedeng ma-delay, no? Maaring may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng challenge this time. May mga sitwasyon na you want to structure, ganyan. Sa ngayon, ang nakikita ko sa'yo, very powerful naman ang nakikita ko sa'yo dito. Kung maganda hindi pagkakaroon mo ng creativity or being a creative person sa nakikita ko dito. Pero may mga aspeto ng buhay mo na pwede siyang ma-delay. Maring mangyari siya by October, by 10 weeks, 10 months, mga ganyan. Ano mga in April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. Maring by next year, or January, ganyan. Basta 10 months, or by October, ganyan. So nakita ko, no, may mga delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Handito rin yung situation na nagkakaroon ka ng limitation into your life, no? May mga limitasyon lang ang mga action mo, galaw mo, mga ganun. So, nakita ko dito. And then, may mga iniisip-isip ka rin, ano? So, nakikita ko dito. May mga pinag-iisipan ka na situation sa buhay mo. Ganun ang nakikita ko. Iba dito, parang, siguro there's a boundary. Ako nakikita. Yan. Baka you put boundaries or may tao na may boundary. Sa nakita ko dito. Maari din dito, sa nakita ko dito, may makikipag-usap sa'yo. Maaring kapamilya mo or kasama mo sa trabaho. Ito, o karelasyon. Yung nakita ko sa'yo. May makikipag-usap. O may pangapag-uusapan kayo. Maari na gusto nyong buuin, ayusin, actionan, i-create, mga ganyan. Sa nakita ko dito. O yung structure. Yun. May commitment ako nakikita dito. Sa nakita ko sa inyo, maybe you are related to also Taurus, Pisces, Cancer, and Gemini, and Scorpio. Uy, may may, nakita niyo yun? Parang may lumilipad na balahibong manipis ng anak ko. Sana hindi lahat. No? Sana hindi lahat. Ang nakikita ko sa inyo, may mga duty or may mga burden na pinagdadaanan o pagdadaanan kayo. Yan, either sa iba is big problem or may mga kalungkutan ka na mararamdaman. Hindi siguro lahat, pero maaring ganun. Sa iba, hindi lahat yun sana walang loss. No? Sana walang ganun. Sana tapos na yun. Yung nakita ko dito. Siyempre, hindi, tsaka, general reading tayo
Ang nakita ko sa'yo, magkakaroon naman doon ng growth. Magkakaroon there's an achievement or luck. May mga sitwasyon na sa iba is extension to. Sana wag naman extension, kasi may delay, di ba? Sana wag dun sa part na yon, sa point na mag-delay tapos na-extend yung part na yun. Wag naman sana matapos, no, yung situation. There's a hope, there's a chance na maaring may mga manalo, either to a gamble, or in any situation sa buhay mo, na kailangan mo pag-aralan o kailangan mong umpisahan, no? Kailangan mo makipagsapalaran. Na maaring ito is maaring pagwagian mo itong sitwasyon na to. Sa iba naman sa inyo, ang nakita ko dito, may mga opportunity ako na nakikita na uumpisahan mo, or may mga new beginning sa buhay mo. Sa nakikita ko dito eh. Sa iba dito, mga bagong kasiyahan, mga bagong connection, mga bagong commitment, mga bagong magbibigay na pagmamahal sa'yo, o may mga tao na magbibigay ng pagmamahal sa'yo. Makakaramdam ka kasi ng kasiyahan. No? May mga papuri din ako na nakikita sa iba. Papuri or iba is a money ang nakita ko dito. Or when it comes to a financial, you need to start a new beginning into your life. Kailangan ngayon is pag-aralan mong maigi o yung mga sitwasyon bago mo i-pursue. Lalo na kung may problema ka sa pera. Kailangan mo mag-start uling muli sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, siguro may mga anak kayo or there's a situation na idea ako nakikita. Sa iba, baka i-pursue nyo yung idea. Or the beginning of a child. Sa iba sa inyo ha, maaaring may buntis, may mga anak, ganyan. So nakita ko dito. Yun. And then also, there's a allies or may mga friendship ako na nakikita dito. Yun. May mga bagay daw na nakita ko na maaring may mga gusto mong alamin o dapat mong pag-aralan o baka nag-aaral kayo, di ba? May mga sitwasyon na nire-research mo sa iba sa inyo or a situation sa iba na may mga aralin kayong bagay-bagay o sitwasyon or mahilig ka lang talaga mag-research, ganyan, o kaya naman kailangan mo pag-aralan yung mga umpisa mo this time o kailangan mong isiping maigi how to resolve the problem to growth, ganyan. No? May mga taong magbibigay ng tulong sa'yo or ikaw ang magbibigay ng tulong. May pagtulong ako nakikita. May mga sitwasyon na hindi ko alam kung kayo is may masikretong tao. Parang may taong may secret. Maari ikaw, siguro iba sa inyo may secret or andun yung pagkakaroon ng a very mysterious person sa iba sa inyo. Babae ka man o lalaki. Napaka-misteryoso mong tao. Ganun. Siguro may mga lihim na sa'yo lang. Ganun. Tingnan natin ang iyong energy. Diba dito mahilig sa kape, no? Show me energy ni Aries. Anong energy this week ni Aries, universe? Nakita ko si Devil. Ano ba to? Oh. Sorry. Ano ba yan? Okay, ang energy mo this week. May mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Andito naman yung confident mo no? Andito yung pagkakaroon mo ng think for a positive sa nakita ko dito. And ikaw rin naman yung tao na you speak out talaga, no? Sa nakikita ko dito. Ang nakita ko energy mo, sana hindi ganito.
no? Sa nakita ko dito. Kasi nandito yung sitwasyon na may mga bagay o sitwasyon, yung iba sa inyo, hindi naman lahat, na meron kayong sitwasyon sa buhay nyo na pinagtitiisan nyo, na nagtitimpi kayo, na nagtitiis kayo, na nai-stress kayo, na de-depress kayo, nagkakaroon kayo ng anxiety at nagkakaroon ng kakulangan ng pagtulog o hindi kayo makatulog. Ganyan, baka iba sa inyo, nagigising kayo tuwing 2 o'clock, 3 o'clock, mga ganyan, di ba? O hindi yung sitwasyon, may mga inaalala kayo, no? Sana wag ganun. Sana hindi yon. May mga sitwasyon na wala kang magagawa or wala kang magawa. You are more on stagnant kahit na, kasi nagkakaroon ka ng jungling sa'yo, no? Sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Kaya nakita ko sa yung energy, hando naman yung pagkakaroon mo ng confident sa sarili mo. May mga sitwasyon lang talaga na wala kang magawa. Na nai-stagnant ka, na hindi ka makakilos, o ano yung sitwasyon na maaring sa iba sa inyo napanghinaan ng loob or may mga sitwasyon sa buhay mo na nakakaramdam ka ng takot, ganyan, sa mga magaganap o mangyayari. No? May mga inaalala ka rin sa nakita ko dito. Yan. Yung iba sa inyo, maaring napapokus kayo sa past situation sa nakikita ko dito. Yun. May mga gusto kang gawin. You try to make it balance no? Yung sitwasyon mo this time. Kahit wala kang magawa. Kahit nai-stagnant ka. Binabalansin mo naman totally. Sa nakita ko dito. Or maybe you are jungling comes to money sa iba. Hindi naman lahat sa iba. Pero you need to control and you need to balance, no? Any situation sa buhay mo. Sa health issue mo man yan, sa pera mo man yan, spiritual, mental, any situation sa buhay mo. Don't focus sa mga sitwasyon na nagkakaroon ng maaring pagsisisi or nagkakaroon ng sukdulan emotions, ganyan, or sukdulan sitwasyon. Yung nakakaramdam ng hopeless. Diba? Parang nawawala ng pag-asa. Sana wag ganun. Sana wag ganun. No? Sana nakita ko dito. Yun. Being a confidence pero umaasa pa rin na malalakpasan yung bagay o sitwasyon na yun. Pero kung ano, no, parang gusto mo kasi ng harmony. No? Hindi yung sitwasyon na gusto mo nang matapos yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Ganun. Parang handun yung iba sa inyo, you go to the flow sa meron kayo ngayon, sa nakita ko dito. May nakita akong pagtulong. Baka may tutulong sa'yo, malapit sa'yo. Or ikaw ang tutulong. Tingnan natin ang parating kay Aries. Show me. Meron ba sa inyo magpapaano? Kung may sakit kayo, magpa-doktor kayo, ha? May nakita ko na may mga sitwasyon, basta may sitwasyon sa buhay mo na nagkakaroon ng paglala, panghihina, o pagkasira, o paglubha. Sana hindi ganun. Sana hindi kayo, or wala. O sana hindi nyo to energy, okay? May nakita rin ako na maaring may magpapadental, no? Or need na magpa-dental clinic, or ano yung connection na yun sa inyo. Parating sa'yo. Universe, pwede explain nyo sa akin to. Three of Wands ang parating sa kanya. Uy, dali yun. Dali. Oh my God, lalayo. Okay, ang parating sa'yo. Okay. Okay, ang parating sa'yo, may mga tension na hindi pa totally natatapos, no? Handoon yung sitwasyon na naghihintay ka. Sa nakita ko dito, nagkakaroon ka ng isolation or may mga sitwasyon na may misalignment ka, no? Yun na nakikita ko dito. May mga sitwasyon na hinihintay mo
May mga sitwasyon na pinagsisisihan sa iba. There's a regret, it's a failure, tapos isolation, nagkakaroon ng loneliness, nagkakaroon ng lungkot no? Sa iba sa inyo. Sana huwag kayo mag-focus doon. You need to keep moving to reach your goals. Sa nakikita ko dito, kailangan nyo, basta maghintay ka lang. You need patiently waiting for a result sa nakikita ko dito. Kasi yung resulta na to is magkakaroon siya ng successful. There's a victory and success sa nakita ko. Ano yung mga hinihintay nyo? Siguro within the 7 or within a 6 months, 7 or 6 months man yan sa nakikita ko dito. There's a victory and success happen sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. You need to be very patient lang. Patiently waiting ka lang ha. Sa nakita ko sa ngayon, hindi ka nami-misalignment ka man sa buhay mo this time, pero magkakaroon siya ng successful. Pero sinasabi dito, you need to take it action. And you need to moving forward. Kailangan sa'yo is motivation dito. Kailangan sa'yo is leap of faith. No? Magkaroon ka ng mga bagong plano, strategy, mga bagong pananaw sa kinabukasan. Pero andito ka sa sitwasyon mo na maaring iba sa inyo is you are sacrificing sa isang bagay o sitwasyon sa buhay mo. Siguro andin yung parang naghihintay ka na, may hinihintay ka kasing result or may mga hinihintay kayo na bagay, no? Sa nakita ko dito, may reward, result, ganyan, na handun din yung nakikita ko sa inyo na, iba dito, parang meron kayong kinahihiligang pagkain or your change for your food. No? Maaaring na-admire kayo sa isang pagkain or nag-change na kayo sa food nyo or you need to change ng pagkain. Sa nakikita ko dito. May tao na makikipag-usap sa iyo. A person who in a distance. Nasa distance siya. Handito yung sitwasyon na naghihintay siya na para kausapin ka niya. Or kumbaga parang ikaw or siya ha, vice versa. Parang hindi yung paghihintay niya para kausapin ka niya. Naghihintay siya ng sign o naghihintay siya ng result kasi gusto kanya kausapin. Pero ang nakikita ko, hindi nangyayari yung point na yun no? Itong pag-uusap nito sa nakikita ko dito. Siguro, ikaw or siya, naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon, o sitwasyon para magkaroon ng pakikipag-usap sa'yo itong tao na to or ikaw ito. Ha? Sa nakita ko dito. Yun. And then also, sana walang conflict this week sa nakita ko dito. Sana walang kompetisyon, no? Kasi may nakita ko mga disagreement, lack of teamwork, lack of collaboration, or mga tao na matataas ang ego, o full of motivation siguro iba, or nakikipag-competition ka sa iba, or someone compete sa'yo. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Yun ang nakikita ko dito. May mga tao kasi na hindi sila willing na makipag-collaborate sa'yo. Yun ang nakita ko dito. May mga nasasabi sila or ayaw lang nila sa'yo. Ganyan, sa nakita ko dito. Yun. O kaya, hindi nila gusto yung sinasabi mo. Mga ganyan. Tingnan natin mga dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Aries? Naku naman, manhid na namin pa ako. Bakit po ito ang dapat iwasan ni Aries? Universe, show me, show me. Show me, show me. Chariot, ang dapat mong iwasan. Okay. Okay, ang dapat mo daw iwasan, iwasan mo daw isang sitwasyon na malack of direction ka,
na magkaroon ng distraction sa mga gusto mong gawin or ma-stagnant ka. Iwasan mo din yung mga situation. Alam ko naman na hindi ka naman pala away. Iwasan mo din yun, yung pakikipagtalo, pakipag-away, ganyan. Sa nakita ko dito, iwasan mo yung you are not focusing sa mga bagay na gusto mo i-move forward. Or mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yun. No? Kailangan sa istipan ng loob. Kailangan sa'yo is to focus. Strength, katatagan, katapangan, tibay ng loob. Kailangan mo yun sa nakita ko dito. And also, iwasan mo din isang sitwasyon na ma-manipulate ka ng mga bagay o sitwasyon na magaganap o nangyayari sa buhay mo this time. Iwasan mo yun sa nakita ko dito. Iwasan mo yung ma-burnout ka, no? O ma-unfocus ka sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin. Yun nakikita ko sa'yo. Confident, ang sinasabi dito. Iwasan mo rin yung maging very emotional, no? Sa nakita ko. Kasi magiging bad yun sa health mo, if ever. Kasi nakikita ko sa'yo para magiging emotional ka, may mga sitwasyon na aring hindi ka makapagtulog kasi may mga isipin ka, or maaring night shift ka. Sa iba naman sa inyo is may mga ilusyonan kasi kayo. Sa nakita ko dito. Focus lang nga, focus. Alam mo ba may tao dito na sana hindi naman lahat. May taong napakabastos or may bisyo siya, or handito yung sitwasyon na may tao na wala siyang awa sa'yo, or vice versa vice versa. Very aggressive. May bully rin ako nakikita. Pari may tao na nambubuli sa'yo. Yan sa nakita ko dito. May taong mga nagsisinungaling. May tao naman din ako nakikita dito na gagawin niya yung lahat para sa'yo. Yun, ang nakikita ko dito. Nagkakaroon ng forceful, parang isang sitwasyon na sapilitan. Hindi ko alam kung ikaw ito or someone. No, merong mga forceful situation sa'yo. Bakit kaya parang nakikita ko parang na-stuck ka talaga? Tingnan natin. Kamusta ang love? Love is sa lahat, sarili, kapatid, anak, magulang, kaibigan, kasamahan sa trabaho, kung ano man yan. Universe, ano to? Ay. Parang may pumaliktad. Ten of Cups. Okay, when it comes to a love, alam mo, mabait ka, Aries. Mabait ka. You're a person na matulungin. Tao na pag binalyo ka, iba-value mo. Hindi ko alam din kung may mga charity kayo. Sa nakita ko dito, maaari may mga tinutulungan kayo or may charity work kayo. Sa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon. Basta mabait kayo. Kumbaga, yung blessing na nagkakaroon ka ng blessing, isinishare mo yun sa iba. Ganun na. Mahilig kang tumulong. Mahilig kang mag-share. Ganun sa nakita ko. Very understanding ka rin naman sa nakita ko dito. When it comes to a love, maaring iba sa inyo is separate na kayo ng tao na to. Itong tao na to, nawala yung trust mo sa kanya. Hindi na yung sitwasyon. Maaring iba dito kasama nyo to sa trabaho. Or karelasyon nyo na talaga. Nawala na yung trust, nagkaroon ng breakup, o nahado talaga yung
hindi kayo compatible sa isa't isa nitong taon na to. Pero, ang nakita ko dito, nagbigay ka ng understanding at nagkaroon ka ng pagkukontrol para magkaroon ng pagkakaisa or magkaroon ng harmony in this relationship. Kumbaga, dumating kayo sa point na nag-jungling yung relationship na to. Ganon, na-imbalance siya sa nakikita ko dito. Pero, nangyari pa rin yung dapat mangyari. Diba? Nakipagsapalaran ka in a situation or vice versa tayo. Nakapagsapalaran ka dito sa relasyon na to, pero handon sa dumating yung point na iniwan ka sa ere or may pag-iwan. No? Sa nakita ko dito. Pero itong tao na to is balak niyang bumalik or ikaw ang balak mo bumalik sa nakita ko dito to heal this relationship. Gusto niya humingi ng pagpapatawad itong tao na to. Gusto niya ng harmony. Kumbaga, pero ang nakikita ko, either ikaw or siya is wala na yung pagmamahal. Yun ang nakikita ko. It's more on fashion. Ang nakikita ko dito, no? It's more on fashion siya. Hindi siya love. Pero need to heal this situation. Hindi niya kasi, alam mo itong taon na to, hindi niya kasi kaya na ibigay yung totoong pagmamahal niya sa'yo. Yun na nakita ko. Or talagang handin yung sitwasyon na yun, ikaw or siya is mayroon na siyang gustong tahakin ibang bagay o sitwasyon sa buhay niya. Para handin yung isa sa inyo is nagpapalo na kanyang mga dreams. Andito na talaga yung nagkaroon na talaga ng mga rejection. Maaring hindi kayo nagkasundo, nag-away kayo, lack of cooperation, as in, nagkaroon na ng hindi magandang situation. Pero gusto niyang bumalik sa'yo at gusto niya makapag-ayos sa'yo, no? Or vice versa tayo. Dito. Nasabi niya dito na mahalaga ka sa kanya, mahal ka niya. Ganun, sinasabi niya dito. Sa iba dito, ang nakita ko dito, itong relationship na to, kung kayo is magkasama nitong tao na to, o hindi naman kayo nagkahiwalay, itong tao na to, maaring naggagamitan lang kayo. Or, handoon yung, nahandito ka, nahandito siya, isa sa inyo, kailangan kita, not because of the love, because of something. Ganun na nakita ko. Alam mo yung basta ganun, hindi siya love. Hindi siya love. Parang handi lang sa pagkokontrol nung relationship. Yun nakikita ko. Hindi siya love eh. Isa sa inyo naging very understanding in this relationship. Parang go to the flow, kahit na nagkakaroon na ng pagpa-backstab o nagkakaroon na hindi magandang relationship, ganyan. Pinipilit pa rin na magkaroon ng pagkakaisa. Kumbaga, yung relationship na to is ups and down, ganun. Hindi balance. Hindi kayo nagko-compatible eh. Hindi kayo same page. Kamusta yung money ni Aries? Parang may bumaliktad na naman. Okay. When it comes to your money, sa nakita ko dito, may mga ginawa ka in the past na maaring ito is ma-harvest mo na this time. Sa nakita ko dito. There's an harvesting. Ako na nakikita sa'yo. Kumbaga, may mga sitwasyon na hinihintay mo ng matagal. Ngayon, maaring dumating na to. No, sa nakikita ko dito. Pero, kailangan mo daw maging patient. Sa iba kasi dito, when it comes to money, nagiging mabagal kasi yung pasok ng money mo dito. No? Sa nakikita ko dito. Pero, kailangan mo pa rin na mag-move forward or mag-take it action dito. Yun. Sa money, maging patient ka lang. Mabagal man ito, sa nakikita ko dito, magsasucess siya. Sa ngayon, kasi you have a two path when it comes to money.
Ibig sabihin, kung sa money talaga, nagtithink ka very carefully sa mga situation mo na pagkakagastusan or maaaring may hinihintay ka na isang sitwasyon to harvest or to take it action. So, nakita ko dito. Ang bagal kasi ng pera eh. Ang bagal ng pera na pumasok sa'yo. Ang bagal. Ang bagal niya. Siguro nagkakaroon siya ng progressing, no? Sa nakita ko dito. Ang nakita ko dito, ibang-iba ka nun. Dati siguro naging maganda yung kaperahan mo than sa ngayon. Sa nakikita ko dito, maaaring yun yung mga naaalala mo. Diba? Yung mga nakaraang sitwasyon na maganda yung flow ng iyong kaperahan. Ngayon, ang sinasabi dito is you need to be prepared or you need mong mag-action dito or kailangan mong mag-look ng option para magkaroon ng malaking reward or magkaroon ng malaking result or success into your money. Pero you need to be very patient lang. Pero mag-action ka. No? Hindi ko naman sinabi na tumayo ka lang dyan at maghintay ka na mamulaklak yung tinanim mo at maghintay ka lang ng ano. Siyempre, kailangan mo rin magdilig-dilig o kailangan mo rin na mag-action dito. Diba? Sa ngayon kasi tupat siya. Sinakita ko to. You need to use your head when making a decisions. Hindi ko alam kung more on paghihintay to. Kung may mahihintayin ka, medyo mabagal. Sana walang nakawan, no? Sana walang nakawan. Sana walang, kasi may tao ako nakikita dito na magiging very sneaky siya sa'yo pag kinausap mo siya. Mag-ingat ka ha. Sneaky tong tao na to. Kumbaga magaling siya magsalita. Maaring hindi mo siya mapansin na hindi siya totoo or may mga pagsisinungaling ako nakikita sa kanya. There's a lying, may sneaky person, may ano ba to? Saan napunta? May betrayal ako nakikita. May tao na gagamitin niya yung intelligent niya when it come sa pakikipag-usap sa'yo. Yun na nakita ko dito. Pero may pangloloko. Ganun. Mayroon ding basta liar, dishonest, betrayal, sneaky person. Meron din ako nakikita na mamanmanan niya yung mga sinasabi mo. Ganun, sa nakita ko dito. Uy, ano yun? May bumaksak sa veranda ko. Tingnan natin, opportunity. Ano po itong opportunity natin, universe? Okay. Yung iba sa inyo, siguro, dalawa yung anak nyo. No? Pwedeng isa, dalawa. Ganyan, sa iba dito. Maaaring may mga pinagdadaanan kayong justice or you need justice. No? O kailangan na, ito na rin yung sitwasyon na maaaring kailangan mo aksyonan. Diba? Sa ngayon, sa nakita ko dito, there's a lack of idea. Ako nakikita sa'yo. Nalalako plano ka. Nagkakaroon ng mga sitwasyon na nalilito ka in your direction. Hindi ko nakakita na inspire ka this time. Sorry Hindi ko rin nakikita na yung confident mo. Hindi ko nakikita. And then, sa nakita ko dito, maaring may mga point ng buhay mo na medyo natatakot ka o nakakaramdam ka ng kaba. No, sa nakita ko dito. Meron ako nakikita dito na isang tao, ikaw or vice versa, na magsisinungaling sa sayo. Or maaring ikaw to, di ba? Ang nakikita ko sa kanya,
parang didepensa niya yung sarili niya sa'yo or ikaw didepensa mo yung sarili mo sa kanya. May pagdidepend, very defensive. So, papaniwalain ka niya or papaniwalain mo. Tandaan mo ha, maaari ikaw to or vice versa. Doon sa sinasabi. May pagpapaniwala. Ano ba ikaw, papaniwalain ka sa sinasabi ko kahit na hindi totoo. Ganyan. Kumbaga, andito yung sitwasyon na ima-mind games kita or ima-mind games mo siya. Kasi vice versa eh, di ba? May mga ganon. May mga pambabastos, may mapaparanoid, merong mga situation na sarcastic, pakitama ako ha, or may mga sitwasyon na magiging difficult sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Sa ngayon kasi, yung iba sa inyo, may mga gusto kayong aksyonan this time. O may mga plano kayo pero gusto nyo aksyonan, pero hindi yung clarity eh. Hindi siya clear, kumbaga, sa nakikita ko dito. Yun. Kumbaga, hindi mo siya ma-aksyonan. Sa nakikita ko dito. Yun. Sana walang mang-insulto sa inyo. This week, sana wala. Siyempre, sana wala. O kaya kailangan mo nilang umiwas. No? May mga sitwasyon na nakakaramdam ka na ng pagod. Ganyan. May mga sitwasyon na napanghinaan ka siguro ng ano. It's more on waiting, sa nakikita ko sa'yo. Dito. Parang doon ka sa sitwasyon na binabalanse mo yung mga aspeto ng buhay mo this time. Spiritual, mental, physical, emotional, pera man yan, relationship man yan, trabaho man yan, any situation. You try to make it balance. Itong situation na to. No? May iba sa inyo may low no? Dito. Tingnan natin ang advice sa'yo. Anak, wag ka dyan sa ulo ni mami. Alam mo naman na ikaw mahilig ka magpupo pa naman. Advice. Universe, paka-explain ko sa akin to. Advice mo. Night and the night. Panggabi ba kayo? Or hindi sa sitwasyon na marami kayo iniisip? Okay. When it comes to advice, okay, hindi ko muna yung advice sa dahil ito ka sa sitwasyon mo na kahit na pagod ka na, binibigay mo pa rin yung effort and hard work mo to develop yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Parang may mga bagay o sitwasyon mo na nagiging mabagal, no? Yung resulta, o nagiging mabagal yung actions mo, o nagiging mabagal yung mga pangyayari. Pero binibigay mo naman yung effort and hard work mo dito. Or handin yung sitwasyon na nakikipagsapalaran ka doon sa bagay na yun para maging stable ka. Sa nakita ko dito yun, ang nakita ko dito. May pagkakipagsapalaran. Para you taking a risk to develop mga bagay-bagay o sitwasyon. Pero ang nakita ko dito, hindi pagmamadali. Yun ang nakikita ko dito. Ay advice, ang nakikita ko dito, you need to be wiser and stronger sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kailangan you need to take a risk. Kailangan sa'yo is to focus, to progress, and commit, and give an hard work to develop yung mga bagay o sitwasyon na gusto mo aksyonan o gusto mong desisyonan this time. You need to begin a project or begin a situation. Hinaan yung third chakra ko. Whatever holding you back sa nakaraan, you need to leave behind. Ito yung sitwasyon na you need to release all the baggage. Kailangan sa'yo ngayon is to focus or to move forward sa sitwasyon na magiging maganda yung buhay mo para maging stable. Magbigay ka ng effort pa. No? May mga minamaster ka sa iba sa inyo or may mga binibigyan ka talaga ng hard work this time. Either to your ambition, project, or pera man yan, or may mga sitwasyon na talent man yan, o may mga dinidevelop ka. Sa nakikita ko dito yun.
Iba siguro sa inyo is may sadness kayo, no? May sadness ka talaga. May problema ka sa pera. Sa iba sa inyo, may problema kayo sa pera. Or there's a person here na may sakit. Sa nakikita ko dito. May taong may sakit. Hindi ba sumasakit yung ulo mo, paa mo? Yan, nakikita ko dito. May taong may sakit sa dugo. May taong may sakit sa bato. Parang ganun. Or emotions. Ganun nakikita ko dito. Or maybe you are thinking for a travel. Sa nakita ko dito. Or may travel within the 6 months. Or by June. 6 weeks, 6 days, 6 months. Or June. Parang ganun. Pero, hindi pa pala siya mangyayari, no? Maaring thinking for a travel. Parang ganun. Kasi magkakaroon pa siya ng mga delay sa iba sa inyo. Yung nakikita ko. Kung ano yung mga sitwasyon na gusto mo i-move forward, medyo magiging mabagal siya eh. Sa nakikita ko dito eh. May mga sitwasyon na pwede siyang mag-reject. May mga sitwasyon na pwede siyang there's a hardship. Kumbaga, there's a hardship happening o mangyayari sa buhay mo this time. May struggle. Sana wag ka dun mag-focus sa nakikita ko dito. No? You need to take it action para sa pagbabago. Kailangan mo ng mental peace ha. Magbigay ka muna ng time sa sarili mo para hindi ka mag-focus sa emotions. Ganun. May mga wishful thinking ka, no? Dito. Magde-daydream ka, may ba-fantasizing ka, ganyan. So, nakita ko dito, may mga isipin ka opportunity. Yun. May pagkikita ng family o mga mahal sa buhay. So, nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.